Ika-43 anibersaryo ng pagkakabaril kay Nino Aquino Jr. iginunita ngayong araw. Patnobay Academy at Mordor sa Colegio de Noveleta nag-anunsyo ng makeup class o klase sa Sabado. DepEd ikakasa ang nationwide safety drill laban sa school attack sa Agosto 25. Sa showbiz, gandang gabi guys, mapapanood na sa GMA. At ang bagong mukha ng student journalism, susugod na! Magandang gabi po, ito po ang Campus Watch Prime Time. Ito po ang inyong lingkod, Arquino Juan David Cawiao. Mga ka-campus at ka-metro, ika-43 anibersaryo ng pagkakabaril o assassination kay Nino Aquino Jr. ginunita ngayong araw. Pinangunahan ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang paggunita sa ika-43 anibersaryo ng pagpatay kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 sa Parañaque City noong Biyernes ng umaga, Agosto 21, 1983. Nag-alay ng mga balaklak si NHCP Chair Regalado Torota Jose Jr. sa lugar kung saan binaril si Aquino noong araw na yon. Sinamahan siya ng mga kinatawan mula sa New NAIA Infrastructure Corporation, Manila International Airport Authority o MIAA, Human Rights Violations Victims Memorial Commission, Spirit of EDSA Foundation, Pantayog ng mga Bayani Foundation, Project Unita, August 21 Movement o ATOM, Chino Roses Foundation, NAMSERV at Earthsaver. Si Aquino, isang ngungunang kritiko ng nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay kabilang sa mga unang tauhan ng oposisyon na inaresto matapos ideklara ang batas militar noong Setyembre 21, 1972. Gumugol siya ng 8 taon sa kulungan kung saan nagsagawa siya ng 40 araw na hunger strike hanggang 1975 upang iprotesta ang mga proseso sa korte militar. Noong dekada 80, matapos ang sakit sa puso sa biliguan, pinayagan siya umalis para sa medikal na paggamot sa ibang bansa. Samantala, Patnobay Academy at Mordor sa Colegio de Noveleta nag-anunsyo ng makeup class o klase sa Sabado bukas. Ipapatapag bukas, Agosto 22, 2026, ang makeup class sa paaralang Patnobay Academy at Mordor sa Colegio de Noveleta. Ayon sa paaralan, ginawa ang makeup class para habulin muli ang mga araw na walang pasok bunsod ng walang tigil na habagat. Maraming ulit nang nagsuspinde ng klase sa Lapakantas ang pamalaang bayan ng Noveleta sa buwang ito dahil sa hindi maawat na mga pag-uulan. Samantala, DepEd ikakasa ang nationwide safety drill laban sa school attack sa Agosto 25. Inasasan ng Department of Education o DepEd ang lahat ng pangpampubliko at pribadong elementary at secondary school sa buong bansa na magsagawa ng sabay-sabay na safety drill para sa active attack incident sa Agosto 25, 2026, alas 9 ng umaga. Ayon sa DepEd, dapat gumamit ang mga eskwelahan ng kanilang localized contingency plans at kailangan gumawa, magsuri o mag-update ng school contingency plan for active attack incidents. Dapat din umanong ibahagi ang naturang update na plano sa lokal na pamahalaan, Philippine National Police o PNP at sa Parents Teacher Association o PTA. Kabilang sa mga kailangang paghandaan ang double locking mechanisms at iba pang mga classroom security measures, safe rooms at evacuation routes, family reunification areas, emergency communication procedures at information and education materials. Bukod dito, kailangan ding makipag-ugnayan ang mga eskwelahan sa PTA, LGU, PNP, BFP at mga local pan disaster risk reduction and management offices para sa pagsasagawa nito. Dapat ding may kinatawan mula sa Emergency Response Agency o iba pang mga stakeholder na magsisilbing external evaluator ng drill. Binigyang din ng DepEd na dapat isaalang-alang ang kaligtasan at psychological well-being ng mga estudyante, guro at mga non-teaching personnel. Gayun din ang mga simulation na angkop sa edad ng mga mag-aaral at trauma-informed. Samantalang naman, kailangan namang ipaalam sa kanilang Division Disaster Risk Reduction and Management
coordinator at magsumite ng alternatibong schedule at ang mga eskwelahan na hindi makakapagsagawa ng drill sa naturang araw. Susunod, balita sa showbiz, Gandang Gabi Vice, papapanood na sa GMA, simula Setyembre. Sino-sino ang mga magiging guest? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Campus Watch Primetime. Balita po muna tayo sa showbiz, Gandang Gabi Vice ni Vice Ganda, papapanood na sa GMA simula sa Setyembre. Papapanood na sa GMA Network ang talk show ni Vice Ganda na Gandang Gabi Vice sa Setyembre. Sino-sino ang kayang kapuso ang stars ang nais niyang maging bisita? Narito po. Ayon sa ulat ng 24 oras kagabi sa GMA News nito namang Huwebes, sinabing ang pagpapalabas sa GMA Network ng Gandang Gabi Vice ay ang panibagong collaboration ng GMA Network at ng ABS-CBN. Excited din si Vice na magkaroon ng mas malawak na audience at magkakataong makapag-imbita ng mga kapuso star sa kanyang programa. Kabilang sa mga kapuso stars na gusto ni Vice na maimbitahan sa kanyang programa ay sina Michael V, Marian Rivera at Alden Richards. Mapapanood na yan ang Gandang Gabi Vice sa GMA simula sa darating na Setyembre. At mga kakampos at kapetro, panibagong mukha para student journalism ang papasok at aksyon simula po sa Lunes. Ang buong pwersa po ng bagong mukha ng balitang pampaaralan o pang-eskwela, inyo pong matutunghayan ngayong gabi. Mapagkamatiwalaan mo ba ang nakalap mong pampaaralang balita? Saan ang patutunguhan nitong nakalap na pampaaralang balita? Ito ba ay totoo o hindi totoo? Paano tayo makasisiguro? Dito tayo sa para sa mag-aaral. Dito tayo sa bagong mukha ang balitang pang-eskwela. Dito tayo sa subok na ng mag-aral. Dito tayo sa umaksyon sa paaralan. Iginagalang at tinutulungan ang mapagmatyag. Responsable sa pampaaralang pamamahayag. Walang bahid ng panlilinlang at pamumulitika. Hindi paggagamit kaninuman. Dahil po dito sa Metronet Student News. Tapat na balitang pampaaralan. Tapat na balitang pambayan. Tapat sa pinaglilingkuran. At yan po ang kabuuan ng mga balitang pampaaralan, balitang pambayan at tapat sa pinaglilingkuran. Para sa iba pang mga balita, mangyaring bumisita sa campuswatchphilippines.mystrikingly.com o mag-email sa campuswatchofficial@gmail.com. Nagbabayang din mo tayo sa Radyo Metro DCMO sa Cavite at DCOM sa Manila. Ito po ang nilingkod, Arkin Juan David Cabayaon. Ulit-muli, nagpapasalamat po sa inyong lahat sa pagsubaybay at pagtitiwala sa Campus Watch. Maraming salamat po at magandang gabi po mga kalingkod.